Patuloy ang pagbilang ng boto ng National Board of Canvassers para sa Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe Live. Luisa? Sheila, patapos na ang bilangan ng boto o canvassing ng National Board of Canvassers dito sa Maynila. Kinailangan naman ng special canvassing sa ilang mga nagsagawa ng overseas voting sa ibang bansa dahil nagkaproblema sa transmission. 16 na COCs ang target na buksan at bilangin ng National Board of Canvassers ngayong araw para matapos na ang bilangan at mapaaga ang proklamasyon ng mga mananalong senador at party list. Kung tutuusin, mabilisan lang ang canvassing ng 16 kumpara sa 101 na binilang kahapon. Pero ayon sa COMELEC, karamihan kasi dito ay mula sa overseas voting at kinailangan pa nga nilang magkaroon ng special canvassing para makapag-transmit lang ng boto. Nahirapan kasi sila sa transmission dahil naharang umano sa customs ang mga laptop na gagamitin sana sa transmission sa ibang bansa. Yung pong kanilang consolidation and canvassing system laptop na kamukha po ng ginagamit ng ating National Board ay na-hold sa Customs Bureau ng mga bansa na yan. Dahil hindi naman po ito kinoconsider na diplomatic pouch kaya dumadaan talaga sa Bureau of Customs. Agad pa rin namang nakarating ang mga COCs mula South Africa, Pakistan at Portugal kaya agad din itong na-canvass. Pero may iba pang kinakailangang intayin ang COMELEC at ito ay ang sa Poland at sa Iran na dahil naman sa internet restriction hindi rin nakapag-transmit ng boto. Magtatransmit na po sana sila dahil sa inherent internet restriction sa bansa na yan. Kahit po yung virtual private network natin, kahit yung Teltonika po natin ay hindi makapag-send ng kanilang certificates of canvass. Ano ang contingency plan? Lalabas po sila dun sa host country na may internet restriction, pupunta sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Consulate Office. Pero sabi naman ng COMELEC, kung tutuusin, kahit maliit lang na bilang ang iniintay nilang boto mula sa dalawang COCs, pipilitin pa rin nilang mabilang ito lahat bago magproklama ng mga panalo. Medyo maliliit na lang po kasi, no? Tingin po namin ay baka hindi na makaapekto. Medyo malalayo po kasing distansya. Pero sa party list, definitely po medyo maaring critical yung mga votes na yan. Pero sabi nga po namin, saglit na lang naman ang hinihintay natin. May assurance naman tayo na matatanggap ngayon. So there's no need to hurry. Wala kaming reason para po mag-early proclamation o kaya nga po yung mag-lower ng threshold para lang po ma-generate ang National Certificate of Canvass po. Tuloy naman anya ang proklamasyon kahit marami pa rin ang kumapwestiyon sa naging proseso at transmission sa mga umano'y mataas na bilang ng overvote. Kumpiyansa din ng COMELEC na maayos at mapagkakatiwalaan ang ginawa nilang canvassing at kung mahihingi pa ng manual recount ay maaari nilang silipin ang ginagawang random manual audit sa ngayon. Ang basihan ng proclamation ay ang canvass. Sana po maunawaan natin sa batas natin, ang pinagawang basihan ay canvass. Hindi po pinagbabasihan yung mga ibang issues na nasa baba. Samantala, base naman sa inisyal na tala ng COMELEC, umabot sa 81.65% ang voter turnout para sa Hatol ng Bayan 2025. Katumbas ito ng mahigit 55,800,000 na botante mula sa kabuuang 68,431,000 registered voters. Ito naman ang pinakamalaking voter turnout para sa midterm elections. Samantala, Sheila, kani-kanina lang ay naglabas na rin ng partial at official count ang Commission on Elections. Ito yung Canvass Report 1 mula nga dito sa ginawa nilang canvassing nung unang araw nung May 13 kung saan 59 o 58 na Certificate of Canvass ang kanilang buluksan. Mula dito sa mga botong ito, ang nangunguna ay si Bongo, sumunod si Bam Aquino, sumunod ay si Bato de la Rosa at si Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta, Kiko Panghininan, Pia Cayetano, Camille Villar, Ben-Hur Abalos at pasok din sa top 12 si Amy Marcos. Sumunod naman sa kanila si Abby Binay, Lito Lapid, Ben Tulfo, Bong Revilla, Heidi Mendoza, Bonifacio Busita, Manny Pacquiao at Jimmy Bondok. Samantala, ito nga ay 58 COCs pa lang, Sheila. Iniintay pa natin yung 101 na kinanvas nila kahapon at inaasahan na ilalabas yan ng COMELEC para naman sa Canvass Report 2 at kung ano man yung tali niya na ay sa ngayon inaantabayanan pa natin. Sheila. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV Manila.